Saan nga ba nagmumula ang karamdaman? Pisikal ang manifestasyon ng labis-labis sa kalungkutan. Pagkawala ng interes sa mga bagay-bagay na dating ikinasisiya ng isang tao. Ganon din, mga kapatid, ang matinding pagod, kawalan ng gana kumain, pagtulog na hindi matiwasay, at napakarami pang iba. Ilan lang yan sa mga sintomas. Totoo nga ang paniniwala na ang huling larangan ng pagtuklas at eksplorasyon ng makabagong siyensya ay hindi ang anumang mga kalapit na planeta o anumang kuweba sa pinakamalalim na karagatan. Ang pinakahuling larangan ng eksplorasyon ay walang iba kundi ang ating mga isipan. Na atin na pong simulan sa Sana Lord, mga kapatid, ngayong Biyernes ng Kababalaghan, ang dulang sinulat ni Vincent Manrique tungkol sa isang binatang tanaw at dinig ang mga bagay na hindi kayang makita at mapakinggan ng iba. Isang kwento tungkol sa kilabot na taimtim. Atin na pong simula ng kwentong pinamagatang Karimlan. Sino ba? Bakit ayaw mo magpakita? Sabihin mo sa akin ang kailangan mo. Kung ayaw mo, huwag mo na akong guluhin. Iligtas mo lang ang sarili mo. Kasalanan mo ulan. Papatayin kita! Papatayin kita! Pakawalan mo ako. Huwag mo ako sakalin. Hindi ako makahinga. Hindi ako Tama na sa'yo yan. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Panaginip lang? Isang masamang panaginip na naman. Akala ko kung maalis ako sa probinsya namin at mag-aaral dito sa Maynila ay hindi na ako ahabulin ng bangungot. Pero nagkamali ako. Hanggang dito, hindi pa rin ako nilulubayan ng masamang panaginip na yun. Si Tita Lucena tumatawag. Sabagay, natural na mag-alala ang tiyahin ko dahil hindi ko siya nasabihan na okay lang ako dito sa apartment ko. Hello, Tita Lucena? Opo, okay lang po. Dinala ko lahat ng ipinadadala niyo sa akin. Okay lang po ako. Huwag ka pong mag-alala. Siguruhin mo na okay ka lang talaga para hindi na ako nag-aalala dito. Okay lang po talaga ako. Mamaya ay may orientation na sa university. Kumain ka muna bago ka pumasok. Mahirap mag-aral kapag gutom. Opo, gagayak na po ako at ayoko namang mahuli sa unang klase ko ngayong araw. Mag-iingat ka lagi. Opo, kayo rin po dyan. Salamat po. Si Tita Lucena talaga. Lagi na lang turing niya sa akin ay parang batang paslit. Akala niya siguro ako pa rin yung uhuging bata na nawalan ng mga magulang at laging nakaasa sa kanya. Bah, college na ako ngayon. Pipilitin ko na talaga maging independent. Yung hindi na aasa pa sa iba. Miss! Sandali lang! Ikaw na naka-blouse na kulay rosas. Pwede ba sandali lang? Ako bang tinatawag mo? Oo. Ikaw nga. May itatanong lang kasi ako. Ano ba yun? Pwede bang pakibilisan kasi may klase pa tayo in 30 minutes eh. Hindi pa ako kumakain. Itatanong ko lang kung bakit lagi kang nakatingin sa akin kanina. Crush mo ba ako? Ha? Ano?
Crush kita? Ang lakas ng tama mo, ha? Hindi ba nakakahiya sa akin yung tanong mo? Bakit mo naman naisip na crush kita? Kasi nga, lagi kang nakatingin sa akin sa classroom. Di ako mapakali. Tsaka, bakit naman imposible magka-crush ka sa akin? Gwapo naman ako, di ba? Wow, lakas talaga ng tama mo, ha? Ano bang tinira mo ngayon, ha, Katol? Hoy, for your information, kaya lang naman ako nakatingin sa'yo kanina kasi nga, Ano? Sasabihin ko ba sa kanya ang totoo na nakakakita ako ng itim na aura sa paligid niya? Sasabihin ko ba sa kanya na may nakasunod sa kanyang ibang nilalang? Pero baka isipin niya na nababaliw ako. Ay, kaya nga ako nag-aral dito sa Maynila para kalimutan ko na ang buhay espiritista. Miss, kasi nga, Kasi, wala. Siguro nga crush kita, Rudy. Rudy ang pangalan mo, di ba? Kalimutan mo na lang na tinitingnan kita sa klase. Sige na, bye. Hoy! Sandali lang! Bakit alam mo ang pangalan ko, ha? Crush mo talaga ako, no? Hoy! Eden pala ang pangalan ng babaeng tingin ng tingin sa akin sa klase kanina. Dapat hindi ko na siya tinanong ulit kung bakit niya alam ang pangalan ko. Nakakahiya. Nakalimutan ko na may name tag nga pala kami sa klase. Malamang nabasa niyang pangalan ko. Nakakahiya talaga. Hindi bale, hindi ko na lang siya papansinin kahit lagi talaga siya nakatingin sa akin. Ang weird pero parang hindi naman niya ako crush. Kasi nakakunot ang noo niya pag nakatingin siya sa akin Huh? Ano yun? Hanggang dito ba naman sinusundan niyo ako? Lubayan niyo nga ako, pwede? Ay, nako. Wala na silang ginawa kundi takutin ako. Hindi ko na nga lang sila papansinin. Mawawala rin naman yung mga yun Mawawala rin kayo. Digong. Siguro kailangan ko munang lumabas at kumain. May malapit namang fast food dito. Tamang-tama, gutom na ako at wala na akong oras para magluto. Sino yan? Huwag mo akong takutin dahil hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka sa akin! Magpakita ka! Ay, Diyos ko. Hindi naman siguro ako nasisiraan ng bait. Hindi. Ayoko! Hoy, Rudy, Pogi. Kumusta? Mukhang todo ka sa pag-aaral kahit kasisimula pa lang ng klase, Tingnan mo nga sarili mo sa salamin para kang eyebags na tinubuan ng mukha. Joke lang. Bawal ang pikon, ha? Digong na lang. Masyado ka naman formal. Hindi ako magagalit, Eden. Dahil tama ka naman. Puyat talaga ako pero hindi sa pag-aaral kundi dahil may nagmumulto sa apartment ko Takot na takot ako kaya hindi ako nakatulog na maayos. Naniniwala ka ba sa multo, Eden? Oo naman, hindi mo na itatanong. Paranormal investigator ang lola ko. Paranormal investigator? Ibig sabihin, yung mga taong nag-aaral at nag-iimbestiga tungkol sa mga multo, demonyo, UFO, at iba pa? Seryoso ka ba? Oo. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi naman. Kung ganun, matutulungan mo ba ako sa sitwasyon ko? Tingin ko kasi para na akong Sorry, Digong. Pero kaya ako nag-aral dito sa Maynila ay para hindi ako matulad sa lola ko. Ako kasi ang gusto nilang magmana sa kaalaman ng lola ko Pasensya ka na. Pinagsisisihan ko na talaga ang pagsama ko dito kay Digong sa apartment niya.
Paano naman kasi? Wala pa akong budget na pambili ng libro kaya manghihiram lang muna ako sa kanya. Ano ba naman to? Kung ano-anong naririnig ko. Kung hindi lang siguro ako sanay sa mga ganitong kakaibang naririnig at nararamdaman ko, baka kanina pa ako umalis dito. Kung di ko lang kailangan yung libro eh. Oh, bakit Eden? May problema ba? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Oo. Hindi kasi ako sanay sa pagsakay sa elevator eh. Hindi ko alam na nasa taas pa lang apartment mo at... Ha? Bakit? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Nahilo ka ba? Halika sa apartment ko. Hindi na. Dito na lang ako sa labas. Hindi na ako sasama sa'yo sa loob para kunin yung libro. Medyo sumama kasi yung pakiramdam ko eh. Oo, tama. Sumama yung pakiramdam ko. Ganun ba? Sige, sandali lang ako Kukunin ko na yung libro. Hintayin mo ako rito. Sige. Salamat, Digong. Diyos ko, paano ko ba sasabihin kay Digong na pagbukas ko pa lang ng pinto ng elevator ay 2 multo agad ang nakita ko. Ay, nakakatakot. Parang natupok lang apoy ang kanilang mga katawan dahil sunog ang mga iyon. Eden, eto na yung libro. Ingatan mo yan, Huy, bakit namumutla ka? Digong! Bakit? Anong problema? May bata sa likuran mo. Sinong batang yan? Teka. Anong bata ang sinasabi mo? Wala akong kasamang bata. At lalong walang ibang tao ngayon dito. Tayong 2 lang. Ay, naku. Ito na naman si Digong. Bakit ba nalaman pa niya kung saan dorm ako nakatira? Ano na ngayon nasasabihin ko? Ayoko namang sabihin na iniiwasan ko siya dahil ayokong madamay sa galit ng demonyong bata na sumusunod sa kanya. Maisip ko palang ang galit na anyo ng bata nung nasa apartment ako ni Digong. Takot na ako. Paano ba to? Ayoko namang sabihin sa kanya ang totoong nakita ko. Baka matakot lang din siya. Ay, naku, bahala na nga. Oh, Digong! Paano mo nalaman tong dorm ko? Pasok ka. Dito tayo sa sala. Pasensya na ha. Dorm to kaya hanggang sala ka lang pwede. Okay lang, Eden. Pasensya ka na at pinuntahan kita. Nag-alala kasi ako sa'yo. Nung nasa apartment kita, bigla ka na lang nagtatakbo palayo. Sa klase naman natin, hindi mo na ako pinapansin. Bakit ba? Bakit? Concern ka sa hindi ko pagpansin sa'yo? Don't tell me ikaw na ngayon ang may crush sa akin, ha? Huwag kang ang OA, Digong. Hindi naman sa ganun. Seryoso. Ikaw lang kasi ang kaibigan ko ngayon dito eh. Pareho tayong galing sa probinsya at naiintindihan ko ang mga nangyayari sa akin. Nag-aalala lang ako kasi bigla ka na lang umiwas. Diyos ko, Lord. Ayoko ma-involve sa mga kakaibang nangyayari sa kanya. Ayoko talaga. Eden, tingin mo ba nababaliw ako? O baka napapraning lang? Baka hindi pa rin talaga ako magaling dahil sa mga nangyari sa akin noon. Digong, ano bang sinasabi mo? Mukha ka namang normal sa paningin ko eh. Kung gusto mong makasiguro sa nangyayari sa'yo, huwag kang dumepende sa katulad ko na wala namang alam sa ganyan. Bakit hindi ka magpatingin sa psychiatrist? Tingin mo, yun ang dapat kong gawin? Bakit hindi? Hindi naman ibig sabihin na hihingin mong opinion nila ay baliw ka na. Professional sila at mas matutulungan ka nila. Teka, meron akong brochure dito. Dito ka na lang kumonsulta sa address na to. Ano bang ginagawa ko rito sa labas ng klinik ng isang psychiatrist? Nababaliw na talaga ako dahil sinunod ko ang payo ni Eden. Hindi dapat ako nagpunta sa address na binigay niya sa akin. Ay nako, makaalis na nga. Naku sir, pasensya na po. Hindi ko sinasadya na mabangga kayo. Walang anuman, iho. Kanina pa nga kita napapansin dito sa labas ng klinik. May kailangan ka ba? Huwag kang mag-alala. Isa akong doktor. Doktor po kayo? Kayo po ba si Dr. Silvino, yung psychiatrist? Oo, ako nga. May ikukonsulta ka ba? Ay, halika sa loob at pag-usapan natin. Parang balisa ka nga. Ay, nako.
Naalala ko po, may practice pala kami ng basketball ngayon. Mabuti pa, Dok. Babalikan ko na lang po kayo sa ibang araw. Sige po, alis na ako. Hindi dapat ako magpatingin ulit sa psychiatrist. Hindi dito sa Maynila, hindi kahit saan. Malalaman nila na may record na ako sa probinsya. At baka sabihin din nila rito na napabaliw na ako. Ayoko. Nandito ako para magbagong buhay. Gusto ko ng bagong buhay. Basta paalala ko lang sa'yo, iinumin mo pa rin ang mga gamot mo. Lalo na pag hindi ka makatulog. Aba, mahirap mag-aral ng walang kumpletong tulog. Opo, Tita Lucena. Huwag na kayong mag-alala sa akin dito. Malaki na po ako. Kaya ko ng sarili ko. Ay, nako Digong, pinaalalahanan lang kita. Alam mo namang simula nang mawala ang mga magulang mo 6 years ago, ay itinuring na talaga kitang anak. Gusto ko lang na lagi kang ligtas. Opo. Nakuha ko na rin sa ATM yung padala niyong allowance, kaya maraming salamat po. Ay, walang anuman. Pag may problema ka, tawagan mo ako agad. O siya, sige na, matulog ka na. Wala kayong pasok bukas, kaya makakapagpahinga ka. Opo, mag-iingat po kayo riyan. Akala yata ni Tia, bata pa ako. Tumatalab na yata yung pampatulog na gamot na ininom ko. Inaantok na ako kahit 9:00 pa lang ng gabi. Ay, makatulog na nga. Ayun na naman yung mga kalabog. Inireklamo ko na to kagabi sa may-ari ng apartment pero walang ibang nagre-reklamo kundi ako lang. Ibig bang sabihin, ako lang ang nakakarinig nun? Baka talagang nasisiraan na nga ako ng bait kaya kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Dapat yata itinuloy ko ng pagpapakonsulta sa psychiatrist eh. Huwag kang kabahan. Tama lamang na kumonsulta ka na sa akin ngayon. Salamat, Dok, at pumayag kayo na isingit ako sa schedule nyo ngayon kahit marami daw kayo nakaschedule na pasyente, sabi ng sekretary nyo. Personal ka naman nagpa-schedule sa akin kahapon, di ba? Anyway, base sa kwento mo sa akin, 6 years ago ay nasunog ang bahay ninyo kasama ang iyong parents. 2 lang ba nasaktan sa insidente yun? Nasaan ka na mangyari ang sunog? Hindi ko maalala pero ang alam ko, nalaglag ako sa mataas na hagdanan at nawalan ng malay. Pagkagising ko, wala na akong maalala. Hindi nakaligtas ang mga magulang ko sa sunog na yun. Sigurado ka bang wala kayong ibang kasama sa bahay nang mangyari yun? Gaya ng pinsan mo, kaya naman ay kalaro mo. Wala po, Dok. Sige, okay. Tapos ang sinabi mo sa akin, pagkaraan bumalik na ibang memorya mo ay marami ka nang nakikita at naririnig na kakaiba. Mga bagay na hindi mo mapatunayan na totoo. Ganun nga po. Madalas din po akong makapanaginip ng isang bata na gusto akong patayin. Hindi po kaya yun ang sarili ko na nagigilty sa pagkawala ng mga magulang ko. Hindi kasi sigurado kung saan nagmula ang apoy na tumupok sa bahay namin eh. Hindi natin alam. Posible kaya na may iba pang namatay sa sunog maliban sa mga magulang mo. Pero pilit mo lamang itong kinalilimutan dahil ayaw mong masisi. Hindi po, Dok. Sigurado po ako na wala. Bata pa ako nun. Wala po talaga akong maalala. Sigurado ka ba? Isipin mo, Digong. Isipin mo ngayon. May bata bang nasunog sa bahay niyo? Kung meron, sino siya? Sino ako, Digong? Sino ako? Sabihin mo kung sino ako. Alalahanin mo, Digong, alalahanin mo! Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam. Wala akong alam. Digong, huminahon ka. Huminahon ka. Ito ang tubig. Inumin mo itong tableta para kumalma ka. Sige po, Dok. Salamat.
Ang sakit ng ulo ko. Wala na ako ibang maalala. Basta pinainom ako ng gamot ni Dr. Silvino kahapon para kumalma, pero imbis na gano'n ang mangyari, bigla na lang akong inantok at... Teka, nasan ako? Bakit hindi ako makagalaw? Bakit nakasuot ako ng puti at ang manggas ng damit na suot ko ay nakatali sa gawing likuran ko? Street jacket to ah! Anong lugar to? Hoy, Kosa! Welcome to the club. Huwag ka na umalma pa. Naawala ako sa iyo eh. Ano ba sakit mo sa utak at narito ka? Sino ka? At anong sakit sa utak ang sinasabi mo? Nasaan ba ako? Bakit may rehas ang pintuan natin? Bakit ganito yung itsura ko? Dr. Silvino, nasan ka? Nasaan ako? Palabasin mo ako rito! Palabasin niyo ako rito! Hoy, bata! Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Tingnan mo ang damit mo. Ang paligid mo. Nandito ka sa ospital ng mga baliw dahil katulad ng karamihan dito, maluluwag na ang mga tornilyo sa utak. Anong sabi mo? Ospital ng mga baliw? Bakit ako nandito? Wala sa usapan namin ni Dr. Silvino to. Sabi niya, kukonsulta lang ako. Hindi ako baliw. Matino ako. Ilabas niyo ako rito! Ilabas niyo ako! Ilabas niyo ako rito! Hindi ako baliw! Bakit ako napunta rito? Ano ba? Ilabas niyo ako rito! Kosa! Walang silbi ang ginagawa mong yan. Sa pagwawala mo, lalo ka lang nilang paghihinala ang baliw. Tingnan mo nga yung mga pasyente sa ibang kwarto. Pinupuntahan sila ng mga nurse para pakalmahin. Gusto mo rin bang tusukan kanila? Bakit nila ako tutusukan? Hindi naman ako baliw ah! Hindi ako dapat nandito! Sinabi ko rin yan dati. Na hindi ko pa nakikita ang video ko tuwing lumuluwag ang tornilyo ko sa ulo at nawawala ako sa sarili. Delikado ang pamilya ko sa akin. Kaya naman, pumayag ako na magpagamot dito. Ano? Isa ka palang delikadong tao? Mas lalong hindi ako dapat narito. Ayoko makasama ang isang may tamang katulad mo. Ilabas niyo ako rito! Ilabas niyo ako! Sira ka talaga! Baliw ka rin kaya ka nandito. Huwag ka mag-alala. Maayos na ako ngayon dahil sa pag-inom ko ng mga gamot. Huwag lang matatapat na sumpungin ako at hindi ko may papangako ang kaligtasan mo. Ano? Hindi pwede! Ayoko rito! Biro lang! Ako nga pala si Orly. Ikaw, anong pangalan mo? Digo. Ano yung... Sobrang sakit sa tenga ng tunog na yun. Ha? Saan nagagaling yun? Tunog? Anong tunog? Wala naman ako naririnig. Wala kang naririnig na tunog? Ang lakas-lakas ng tunog! Ang sakit sa tenga! Parang pinibiyak ang ulo ko! Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Digong. Baliw ka nga! Baliw! Hindi mo ako tinulungan, Digong. Kaya papatayin din kita! Papatayin din kita! Wag! Wag! Diyos ko! Panaginip na naman! Isa na naman masamang panaginip! Ano yun? Sino yung nakatayo sa may gilid at
Inuuntog ang ulo niya sa pader. Si Kuya Warlie ba yun? Bakit niya sinasaktan ang sarili niya? Teka, kailangan ko siyang pigilan. Kuya Warlie, anong ginagawa mo? Itigil mo ang paguntog ng ulo mo sa pader. Masasaktan ka lang, kuya! Mamamatay ka, Digong! Mamamatay ka! Sasakaling kita kasi hindi ka na makahinga pa! Kuya Warlie, wag! Hindi ako ano nangyayari sa'yo? Anong nangyayari? Bakit puro dugo ang mukha ni Kuya Warlie? Nalilisik ang mga mata niya. Talagang papatayin niya ako. Papatayin kita! Papatayin kita! Digong! Digong, gumising ka! Pinapahumot ka, Digong! Kuya Warlie, hindi mo ako sinasakat. Hindi mo ako papatayin. Siyempre hindi. Ano ba nangyari? Kanina ka pa sigaw na sigaw. Kung hindi ka tumigil, siguradong pupuntahan ka ng mga nurse at ire-report nila na lumalala na ang pagkabaliw mo! Salamat, Dr. Silvino, at pinayagan mo ako makausap ka ng personal. Gusto ko lang malaman kung bakit kailangan mong ipa-confine ako rito. Simple lang sagot, Digong. Dahil isa kang baliw. At ang mga katulad mong baliw ay dapat na ginagamot sa ganitong pasilidad. Hindi ka dapat namumuhay ng normal sa labas. Anong sinasabi mo? Alam niyo na hindi ako baliw. Nagtiwala ako sa iyo. Sinabi ko sa iyo lahat ng kwento ng buhay ko. Tapos ipapatapon mo lang pala ako sa lugar na to? Bakit? Para kumita ka? Dahil baliw ka. Naihibang ka na. Kaya hindi ka naging totoo sa mga sinabi mo sa akin, Digong. At nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin bago ang araw na napunta ka rito sa mental health facility? Tinangka mo akong patayin. Ano? Hindi ko magagawa yan. Hindi ko yung ginawa. Sumpa man sa ngalan ng mga yumao kong magulang. Kaya palabasin mo na ako rito. Palabasin mo na ako, Doc! Sa pangalan ng batang si Eric na namatay kasama ng mga magulang mo, hindi ka rin ba susumpa? Eric? Sinong Eric? Wala akong kilalang Eric. Pakiusap, Doc, palabasin mo na ako. Nagmamakaawa ako. Hindi, Digong! Hindi ka na makakaalis dito hanggat hindi mo napagbabayaran ang mga kasalanang ginawa mo. Mamumuhay ka rito kasama ang mga baliw hanggang tuluyang mag-iisa ka sa kanila! Sandali, Doc! Anong ginagawa mo? Bakit sinisira mo ang damit mo? At ano yung hawak mo? Dugo! Para saan yan? Malalaman mo rin, Digong! Nurse! Ilabas ang pasyente! Sinaktan ako ng pasyente ito! Painumin niyo agad siya ng mga gamot na nireseta ko! Bilisan niyo! Teka, Doc! Ano sinasabi mo? Hindi kita sinaktan! Hindi pa ako nababaliw para manakit ng tao! Bitawan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Gusto ko lang umuwi! Digong, huwag ka na magmukmuk dyan. Naintindihan naman kita at niniwala ako sa kwento mo. Kuya Warlie, hindi ko talaga ginawa yun. Hindi ko sinaktan si Doc. Palabas niya lang yon para idiin ako. Ewan ko nga kung paano niya ako na-confine dito ng ganun-ganun na lang. Mataas ang posisyon ni Doc Silvino dito bilang head psychiatrist. Matagal na siya rito kaya sure ako na walang kukontra sa diagnosis niya sa'yo. Pero bakit ka naman niya pagtitripan? Hindi kaya baliw din ang doktor na yun? Ewan ko. Pilit niya akong pinaamin sa batang Eric daw ang pangalan. Wala naman akong kilalang Eric. Ang nakakainis pa,
Hindi ko alam kung paano ako nagka-consent na magpa-admit dito. Ang tiyahin ko lang ang pamilya ko. Hindi ko pa nga kabisado ang numero niya sa probinsya eh. 18 ka na. Baka ginawa niya ng paraan ng consent form nung pinatulog ka kamo niya. Wala ka na ba ibang kakilala sa labas na makatutulong sa'yo? Bagong salta lang ako rito sa Maynila. Teka, si Eden. Kinabisado ko ang number ni Eden. Sinong Eden? Nobya mo ba yun? Hindi. Kaklase ko siya. Pwede ko po siyang pakiusapan na pumunta sa apartment ko at kunin ang contact number ng tiyahin ko para makapunta rito. Pero, paano ko makokontak si Eden? Akong bahala. Mamaya, dadalawin ako ng asawa ko. Sa kanya ko ipapakontak ang nobya mo at papuntahin natin dito para makausap mo. Hindi ko siya nobya. Hindi ko magiging nobya ang isang weird na babae na katulad mo. Tinanong mo ba siya kung gusto niya ng baliw na nobyo? Kuya Warley naman, kaibigan ba talaga kita? Oo, syempre naman. Sige na, idikta mo na sa akin ang numero para makabisado ko na nga. Sige, salamat talaga Kuya Warley ha. Eden, buti at pumayag kang puntahan ako. Tulungan mo naman ako. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Akala ko nga prank lang yung sinabi ng babaeng tumawag sa akin eh. Hindi ba sinabi ko na nga sa'yo kanina? Kasalanan to ng doktor na yon. Gusto niya ako maging isang baliw. Gusto niyang sirain ang buhay ko. At yung mga nakikita at naririnig ko, lalong tumitindi rito. Kaya, pakiusap naman oh. Tulungan mo naman ako. Ay, napaka-imposibleng mangyari nito, Digong. Pero nangyayari na. Pasensya na ha. Ako nagbigay sa'yo ng address ng klinik ng doktor. Ewan ko ba kung bakit hawak ko yung brochure na yon? Okay lang, Eden. Hindi na yun mahalaga. Ang importante, mapapunta mo rito si Tita Lucena. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Kayo na lang dalawa. Gusto ko na lumabas dito eh. Kung hindi, baka tuluyan na akong mabaliw. Ikaw pala si Eden. Salamat naman at nagkaroon si Digong ng kaibigang katulad mo na nagmamalasakit sa kanya. Galing din po akong probinsya at wala pa rin po akong ganong kaibigan at kakilala rito. Si Digong po ang una at mabait din sa akin ang pamangkin ninyo. Oo, mabait ang pamangkin kong yon. Kaya naman hindi ko lubos akalain na mangyayari sa kanyang mga sinabi mo. Halika Eden, kumain muna tayo para maikwento ko sa iyong mga nalalaman ko na posibleng sanhi ng lahat ng ito. Eden, sigurado ka bang si Dr. Silvino ang doktor na tinutukoy mo? Opo, siya po yung psychiatrist. Siniguro din yun ni Digong sa akin. Bakit po, Aling Lucena, may problema po ba? Kung siya nga yun, may problema nga tayo. Kilala niya ang pamilya ni Digong. Naaalala ko 6 na taon nang nakaraan. Isa siya sa naghain ng reklamo sa pamilya namin. Naghain ng reklamo? Pero bakit po? Hindi ba 6 years ago nung nasunog ang bahay ni Digong at namatay ang parents niya? Bakit si Dr. Silvino po ang magrereklamo? Hindi rin malinaw sa akin. Malayo kasi ang lugar ko sa bahay ng kapatid ko na ina ni Digong. Ang alam ko, yung bahay ng anak ni Dr. Silvino ay katapat lang ng bahay ni Digong noon. Ano pong nangyari? Kasabay ng pagkasunog ng bahay ay ang pagkawala ng kanyang apo. Kaya pinipilit niya na kasama ni Digong noon ang batang yon. Bata? Oo, bata. Kasing edad ni Digong noon. Bakit Eden? Anong problema? Bakit bigla kang namutla? Aling Lucena, nakakakita po ko ng mga kakaibang nilalang at may bata po na laging nakasunod kay Digong. At masasabi ko na hindi basta kaluluwa lang ang batang yon.
Nakakatakot po siya. Namumula ang mga mata niya at kulay itim ang kanyang aura. Aling Lucena, isa po siyang demonyo. Demonyo po! Dr. Silvino, pumunta ako rito para sa pamangkin kong si Digong. Dok, masyadong malalim na ang sugat na natamo ng aking pamangkin sa nakaraang 6 na taon. Namatay ang mga magulang niya, na-trauma siya at napuno ng takot ang dibdib. Pakiusap, huwag niyo na yung dagdagan. Mrs., 6 years ago, nawala ang aking apo. Sa huling footage sa kalye, nakita siyang tumawid sa kabilang bahay bago maganap ang sunog. 5 years ago, inatake sa puso ang ama ng batang yun dahil sa labis na depresyon sa pagkawala ng kanyang anak. Pero... Magkasunod na taong nawala sa akin ang aking anak at ang aking apo. Hindi lang si Digong ang may malalim na sugat, hindi lang siya ang nawalan. Sinisisi mo pa rin ba sa pamilya ni Digong ang pagkawala ng iyong apo? Samantalang wala kayong napatunayan doon. Walang makapagsabi ng totoong nangyari at... Dahil mas pinili ni Digong ang makalimot. Kinalimutan niya tungkol sa apo kong si Eric dahil hindi makaya ng utak at konsensya niya na alalahaning pinabayaan niyang masunog ang kalaro niya sa natutupok na bahay. Hindi. Kawawa kong apo. Kung buhay lang si Eric ngayon, nag-aaral na rin sana siya sa kolehiyo. At makabuhay pa rin ang kanyang ama. Paano mo nasisiguro na naroon nga ang apo mo sa nasunog na bahay? Sinabi niya sa akin dahil naririto lang siya at hindi matahimik. Kaya kung ano ang dinadanas niya ngayon, ayun din ang mararanasan ni Digong. Diyos ko! Ano yung naririnig ko? Ano yung... Maitim na nilalang sa tabi mo, Dok. Nakikita mo rin ba siya? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Ito ang aking apo. At narito siya para maningil. Hindi mo apong nilalang na yan. Isa yung demonyo! Demonyo yan! Hindi ako makapaniwala na malalaman ni Dr. Silvino ang pagtulong ko kay Digong na makontak ang kaklase niya. Ayan tuloy, pinaghiwalay niya kami ng silid. Ay, hindi lang din yun. Binawalan din niya ang pamilya ko na dumalaw sa akin. Ganun ba talaga kalaki ang galit niya kay Digong para parusahan din ang mga taong tumutulong sa kanya? At dito pa talaga nila ako inilagay sa pinakamalaking silid kung saan wala akong makakasama buong araw at gabi. Nakakakilabot pa naman dito sa lugar na ito. Ilang baliw na rin na nagpakamatay sa silid na ito. Takot pa naman ako sa mga multo. Sino yan? May tao ba dyan? Bakit ngayon pa yata ang pagpupundi ang bumbilya? Sino yung umiiyak? Hoy! May nananakot ba sa akin? Huwag niyo akong takutin dahil matagal na akong takot at... Bata! Bakit may bata nakaupo sa gawiro na tumiiyak? Bakit nagkaroon ng bata rito? Teka! Hindi kayo sa bata! Isang demonyo! Huwag ka lalapit sa akin! Lumayo ka sa akin! Tulungan niyo ako! Mamamatay ka rin! Mamamatay ka! Lumayo ka sa akin! Demonyo ka! Lumayo ka! Ay! Hindi ko kaya! Tulungan niyo ako! Hindi na nila ibinalik dito si Kuya Warlie. Saan na kaya siya inilipat?
O baka naman nakalabas na siya. Di man lang niya ako sinabihan. Bakit kaya nagkakagulo? Anong meron? Ay, ako nga rin makikiusyoso kahit ang daming nakasilip. Excuse me, paraanin niyo ako. Gusto ko rin makita ang nangyayari. Diyos ko, Kuya Warlie, ano nangyari? Bakit ka nagbigti? Kuya Warlie, bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit mo ginawa to? Bakit? Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa sa akin to? Tigilan mo na ako. Huwag mong saktan ang mga taong nakapaligid sa akin. Digong, alalahanin mo kung sino ko. Alalahanin mo kung ano mga nangyari dati. Alalahanin mo. Hayaan mong mabuhay ako sa alaala mo para matahimik na ako. Ano bang sinasabi mo? Wala akong maalala. Hindi kita kilala. Lubayan mo na ako! Alalahanin mo kung sino ko, Digong. Tulungan mo ko. Hirap na ako. Hirap na ako, Digong. Hindi nga kita kilala. Hirap na ako. Panaginip na naman? Sino ba talagang batang yun? Hirap na hirap siya. Hirap na rin ako. Sana tigilan niya na ako. Gusto ko na mabuhay ng tahimik at payapa. Si Kuya Warlie, wala na nag-iisang taong kakampi ko rito. Pero bakit siya nagpakamatay? Alam ko na hindi niya magagawang saktan ng sarili niya, lalo nang tapusin ang sarili niyang buhay. Kuya Warlie, gusto ni Kuya Warlie na tuluyang gumaling. Gusto niya makalabas dito at makasama ang pamilya niya. Kaya bakit niya gagawing wasakin ang buhay niya? Bakit? Kailangan malaman kong sagot. Kailangan malaman ko. Tama ang pagpapatawag sa akin ni Dr. Silvino dito sa klinik niya. Nasa gawing harapan ito ng facility. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya akong ipatawag dito samantalang pwede naman siya mag-round sa loob ng mental facility. Siguro may plano na naman siya masama sa akin. Pero ayos lang. Kailangan ko lang siyang unahan sa gagawin niya. Tamang-tama ang kinalalagyan ko ngayon sa pinaplano kong pagtakas dito. Kapag nakalabas ako sa pintuan, kailangan ko ng galingan at takbuhan ng mga gwardya. Ito lang ang tanging tsansa ko. Nag-aalala na rin ako kasi kay Tita Lucena at kay Eden. Hindi na sila nakabalik dito. Narito na si Doc. Kailangan kong maging handa. Kailangan makatakas ako rito. Digong, mukhang hindi maganda ang itsura mo ngayon. Tingin ko, araw-araw mas lumalala ang kondisyon mo. Mukhang dapat ko pa itaas ang dosage na mga gamot na itinuturo ko sa'yo. Ano sa palagay mo, Digong? Hindi mo na ako kailangan pahirapan pa, Doc. Naalala ko na kung sino si Eric. Kung sinong batang yun. Ano ka mo? Oo, totoo. Sa katunayan nga alam niyang masama kayo. Digong! Bumalik ka rito! Guard! Hulihin niyo ang lalaking yun! Hulihin niyo siya at ibalik dito! Ay, 2 gabi nang nakakonfine si Aling Lucena dito sa ospital. Buti nga't nagkamalay na siya. Hindi ko naman siya maiwan kahit saglit kaya hindi ko mapuntahan si Digong.
Ewan ko ba naman at matapos ang usapan nila ni Dr. Silvino ay tumaas ang presyon niya. Nung makasakay siya ng taxi, para siyang inatake. Mabuti na lang at mabait ang driver at dinala siya sa ospital. Ako nga natawagan ng ospital dahil akong huling nakausap niya sa cellphone. Number ko nasa call logs. Kaya ito. Ay, ano bang gagawin ko, Digong? Bakit ba nasama ako sa gulo niyo? Oh, may tumatawag. Sino naman kaya tong anong number na to? Hello? Hello? Eden, hello! Salamat at sumagot ka. Ako to, si Digong. Makinig ka. Tumakas ako sa mental health facility. Tulungan mo ako. Digong, ano tumakas ka? Pero paano? Teka, nasan ka ngayon? Okay ka lang ba? Pero hindi pala kita mapupuntahan. Nandito kami sa ospital. Ospital? Bakit? Sino nandyan? Antsahin mo. Mahabang kwento. Ang mabuti pa, palihim kang pumunta rito. Sasabihin ko sa'yo kung nasan kami at anong hospital room. Digong, mabuti nandito ka na. Pasok ka dali. Wala bang nakasunod sa'yo? Wala. Naging maingat ako. Si Tita Lucena, okay lang ba siya? Digong, ay naku, Diyos ko. Salamat at nakita na kita. Halika dito, lumapit ka. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Ayos ka lang ba? Tita, ayos lamang po ako. Kumusta po? Nandahil sa akin, lagi na lamang kayo naaabala. Pasensya na po kayo. Matigas ang ulo ko at palaging ipinipilit ang gusto ko. Walang problema sa mga gusto mo. Mabait ka at hindi matigas ang ulo. Ang sa akin lang, sana ay sinamahan na lamang kita rito at hindi hinayaang mag-isa. Baka hindi ako mapatawad ng mga magulang mo kung may mangyari sa'yong hindi maganda. At hindi ko rin po mapapatawad ang sarili ko kung pati kayo ay mawawala sa akin, Tita. Hindi po ako sigurado sa ginawa kong pagtakas sa mental health facility na yun. Pero isa lamang po ang sinisiguro ko. Hindi po ako nababaliw. Alam kong hindi. At sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Makinig ka, Digo. Tita, ano po nangyayari sa inyo? Ang mabuti pa, huwag niyo munang puwersahin ang sarili niyo. Pero tama po si Digong, Aling Lucena. Magpahinga po muna kayo. Ako na magsasabi kay Digong ng lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Kaya Digong, makinig kang mabuti. Magiging komplikado ang lahat ng to para sa'yo. Pero alam ko na maiintindihan mo. Hindi ako makapaniwala na may personal na galit sa pamilya ko si Dr. Silvino. Kaya gusto niya akong parusahan ng ganito. Oo, mukhang wala siyang balak magpatawad. Katulad ng ayaw ka ring tantanan ng batang nakasunod palagi sa'yo. Nakakatakot siya at napakalakas ng pwersang pinakakawalan niya. Dahil yun sa puot na dumadagdag habang lumilipas ang mga araw. Tama ka, Eden. Dati ay hindi ako naniniwala sa ganyan. Hanggang sa makita ko mismo ang batang demonyo na yun. Kasama siya ng doktor na yun, kaya sigurado, ganun na lamang makagustuhan niyang ipagiganti ang kanyang apo. Pero hindi naman kilala ni Digong ang bata na sinasabi niya. Paano na kasi siguro si Dr. Silvino na kasamang natupok ng bahay na yun ang apo niya? Kilala ko si Eric. Naaalala ko ng batang yun. Nawala ang memorya ko 6 na taon na nakakaraan. Bumabalik lang paunti-unti pero sa likod ng isipan ko, ayoko na maalala ang masasamang pangyayaring yun. Pinilit kong alisin si Eric sa memorya ko. Pero ngayon, naaalala ko na ang lahat. Diyos ko! Anong nangyayari? Bakit patay sindi ang ilaw? At bakit gumagalaw ang mga bagay sa paligid? Lumilindol ba? Nagtatayuan ang balahibo ko, Aling Lucena. Hindi lumilindol pero pakiramdam ko may paparating na nilalang na magsasabog ng lagim dito. Mabuti na lamang at papunta na dito ang lola ko. Isa siyang magaling na paranormal investigator at siguradong matutulungan niya tayo. Digong! Digong! Pagbabayaran mo lahat ng to. Pagbabayaran mo! Tama ka, Eden. Dumating na nga ang demonyo.
Dahil nandito ngayon si Eric. Nandito siya para pagbayarin ako sa pagkamatay niya. Ito ang lumang bahay ni Digong. 6 na taon nang nakalipas nang halos matupok ang lahat dito dahil sa naiwang apoy sa may bodega nila. Ang bahay naman sa kabilang kalsada ay ang dating bahay ng anak ni Dr. Selvino. Diyan nakatira ang apo niyang si Eric. Hindi ako naglakas loob na ipagalaw o ibenta ang bahay na ito dahil naniniwala ko na sa kabila ng nangyari ay puno ito ng magagandang alaala ng kapatid ko at ng pamilya niya. Pagtungtong pa lang natin sa bakuran ng bahay na ito ay sumama na agad ang pakiramdam ko. Punong-puno ang lugar na ito ng masamang enerhiya galing sa hindi mapagpatawad na kaluluwa. Tama ang aking apo. Hindi magiging madali ang pagdadaanan natin ngayong gabi. Tama po kayo, Lola Loring. Kanina pa nagtataasan ang mga balahibo ko sa katawan. Teka, Digong, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit nanginginig ka? Okay lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Hindi lang din maganda pakiramdam ko dahil matagal na akong hindi nakapunta rito sa dati naming bahay. At ngayon ay... aray ko! Ang ulo ko! Ang sakit ng ulo ko! Diyos ko, Digong, anong nangyayari sa'yo? Simula pa lamang iyan, Digong. Ang pagbabalik mo sa lugar na ito ay ang pagbabalik at pananariwa ng mga alaala kasabay nun ay ang pananariwa rin ng sakit. Ano ang dapat nating gawin, Lola Loring? Digong, handa ka na bang harapin ang takot na namamahay sa iyong puso? Upang sa gayon ay tuluyan ng makalaya, hindi lamang ang mapaghiganting kaluluwa, kundi pati na ang iyong sarili. Opo, Lola Loring. Gagawin kong lahat para makausap si Eric. Tulungan niyo po ako. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Pero ikaw pa rin ang magiging susi sa gagawin nating ritual. Ang mga limot na alaala ay ang siyang nananakit at hindi makapagpatahimik sa isang kaluluwa. Kinain ito ng kadiliman hanggang sa naging alipin ito ng isang masamang nilalang. Kumilos na tayo agad. Maghanda na tayo sa pagsasagawa ng banal na ritual. Tulungan mo ako, Eden, sa paghahanda ng mga kagamitan. Opo, Lola Loring. Maghahanda na po ako. Dito po ang bodega na pinaglalaruan namin ni Eric noon. Natatandaan ko, ayaw siyang payagan ng daddy niya na makipaglaro sa akin dahil malubha ang allergy niya. Pero tumatakas siya at nagpunta rito para maglaro kami. Ito ang lugar kung saan natupok ang kanyang katawang lupa. Pero hindi ko dito nararamdaman ang pinakamalakas na tagas ng kasamaan. Noong araw na nagkasunog, may usapan kami magkikita sa likod ng malaking puno sa likod bahay. Pero hindi siya dumating. Hindi ko alam na nasa bodega na pala siya at nakulong. Nalaman ko lang yun nung nagkasunog na. Umalis ako para humingi ng tulong. Nagtangka akong umakyat sa kwarto ng mga magulang ko pero nahulog na ako sa hagdan at hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Digong, sabi na nga ba? Babalik ka. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako pinabayaan ng araw na yon. Alam ko namang hindi mo ako makakalimutan ng ganun-ganun lang eh. Nalungkot talaga ako, Digong. Eric, patawarin mo ako, Eric. Hindi ko sinasadya na mangyari sa iyo yun. Hindi ko ginusto na mawala kayo sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko gusto nangyari. Maniwala ka sa akin. Eric, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kasinungalingan! Dr. Selvino, anong ginagawa mo rito? Huwag kang maniniwala sa kanya, Eric.
Pinabayaan ka talaga niyang mamatay. Dahil kung hindi, narito ka pa sana, apo ko. Hindi rin sana nawala ang daddy mo dahil sa sobrang depresyon. Hindi sana ako nag-iisa ngayon. Hindi sana. Lola Lorraine, ano pong nangyayari? Bakit bigla na lamang lumakas ang hangin at lalong bumigat ang pakiramdam ko? Marami po akong nararamdaman na kaluluwa rito. Mga kaluluwa? Ang kapatid ko, ang mga magulang ni Digong, nandito rin ba sila? Wala na rito ang mga kaluluwa ng mga magulang ni Digong. Matagal na silang payapang nagpapahinga. Kung ganun, Lola, ligaw na mga kaluluwa ba ang mga nararamdaman ko? Hindi mga ligaw na kaluluwa ang mga nararamdaman mo, Eden. Mga masasamang nilalang iyon. Nandito sila para kunin ang tuluyan ang kaluluwa ni Eric. Nagsisimula nang maging masama muli ang pananaw niya dahil sa pagkalito. Tama na! Hindi nalilito ang apo ko. Gusto lang talaga niya makapaghiganti kay Digong para matahimik na siya. Kaya ako na ang gagawa nun para sa pinakamamahal kong apo. Humanda ka sa akin, Digong! Papatayin kita! Stop! Magturuan na magiganti si Eric to. Hindi siya masamang tao. Tama na, Dr. Silvino. Huwag sa kanilang apo ko. Bitiwan mo siya. Bitiwan mo si Digong. Ikaw ang tumigil! Papatayin ko si Digong! Apo mo ang kabayaran sa buhay ng apo ko! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Tama na, Lolo. Tigilan mo na si Digong. Kaibigan ko siya, kaya wag mo siyang saktan. Eric, apo ko! Ang boses mo! Miss na kita, apo ko! Miss na kita! Kung ganon, patayin mo si Digong. Patayin mo siya. Wala nang pipigil sa'yo dahil wala na si Eric. Akin na ang kaluluwa niya. Akin na! Eden, halika! Magmadali ka! Samahan mo ako sa malaking punong iyon. Naroon ang malakas na puwersa. Maililigtas pa natin ang kaluluwa ni Eric upang maging mapayapa na siya. Opo, Lola. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, gamit ang usok na ito na binalot ng makapangyarihang orasyon, kasama ang banal na Biblia. Inuutusan kita, kampon ng kadiliman. Layuan mo ang kaluluwa ng batang si Eric. Ang kanyang buhay at kaluluwa ay nabibilang lamang sa kaharian ng Diyos. Wala na kayong magagawa. Hindi na kayo naririnig ni Eric. Hindi na! Ang mabanal na kandila, Eden! Kailangan ni Eric ng tanglaw. Napakalakas po ng hangin. Namamatay po ang sindi ng kandila, Lola. Anong gagawin natin? Hindi ang hangin ang pumapatay sa apoy ng mga ito. Iyon ay ang galit na nagmumula sa mga puso natin. Magpatawad kayo. Iyon lang ang tanging paraan. Eric! Naririnig mo ba ako? Patawarin mo ako sa kapabayaan ko. Naway patawarin na rin ako ng lolo at ng daddy mo. Inaabo ko. Nakasalanan ko lahat ng ito. Huwag kang magpatalo sa kampo ng kasamaan, Eric. Lumaban ka! Lumaban ka! Eric! Apo ko! Patawarin mo rin ako. Dahil sa akin ay naghihirap ka ngayon. Pinulag ako ng galit dahil sa kagustuhan ko maghiganti. Hindi ko alam na pinahihirapan pala kita. Patawarin mo rin sana ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Eric, gagabayan ka ng mga boses ng mga taong nagmamahal sa iyo. Sundin mo ito at payapain mo na ang sarili mo. Anong ginagawa niyo? Mga lapastangan kayo! Immortal ako! Hindi niyo ako mapapalis! Ano liwanag to?
Tapos na ang pagkalat ng dilim. Tapos na ang kasamaan. Ako'y lubos na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Maaari niyo ako sampahan ng kaso. Okay lang kung ano man ang mangyari sa akin. Wala na rin naman akong pamilya. Ano bang sinasabi mong wala kang pamilya? Maraming pasyente ang umaasa sa tulong mo. Sila ang pamilya mo. Baguhin mo ang mga pananaw mo para matuwa ang iyong apo sa langit. Tama po yun, Dok. Pero habang binabago niyo po ang mga pananaw niyo, mas mabuti po siguro kung sasamahan niyo ako para pasalamatan sina Eden at ang lola niya. Napakalaki na naitulong nila sa atin. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang pero 1 taon na palang nakakaraan. Maayos na ang buhay mo at pati ang buhay ni Dr. Silvino. Wala nang sakit, wala nang burden. Oo, tama ka. Wala nang mga kababalaghan. Mahirap paniwalaan na may naganap na ganoong mga pangyayari pero totoo lahat yun. Oo nga. At alam mong pinaka-importante, yung hindi ka na tuluyang mabaliw. Teka, hindi ka mababaliw? Siyempre hindi. Matino ako, no? Pero, alam mo, baliw na nga yata ako. Baliw na baliw sa'yo. Sagutin mo na kasi ako, Eden. Ay nako, galingan mo ang panliligaw mo para sagutin na kita.